ng Sunday. Ito po yung ating morning devotion, morning prayer, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. 9 a.m. naman ang ito ang ating Sunday school sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. At darating 10 a.m. ating unang mananggahan ng Sunday, ating morning worship. At sa labi naman 6:30 p.m. ang ating evening worship. At midweek service natin every Wednesday, 6:30 p.m. din ng gabi. Hallelujah! Dalangin natin ang ating bansa, ang ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., mga government officials, kasama nila ng panalangin, ang kaligtasan, ang pagkagalap ng salita ng Panginoon sa loob ng gobyerno. Hallelujah! Dalangin natin ang mga church leadership international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, kasama din natin ang ating national leader, Pastor Boy Disipita, at ang mga regional leaders natin, yung Kalakasan, Kasiglahan, kalusugan ng mga leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Nano Magay, Pastor Ernesto, Pastor Charlie Marias, Pastor Elizabeth, at kasama din natin ang ating Mother Church, Pastor Vico Herrera. Hindi ng mga fellow pangalagan ng other churches, ay nagpupuyin din ang mga kailangan ng ating Panginoon, Pastor Cruz Malbuena, Pastor Joel Torres, Pastor Richard Rizal, Pastor Vincent Saber, Pastor Marceliano, Pastor Mong Canyosa, Pastor Julia China, Pastor Sam Bulbul, at din mga missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Israel, Taiwan, Vietnam. Sama din natin panalangin din ang bayan, mga granddaughter churches ng mga Baclaran, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, at Pastor Jess Pancho. Panalangin din natin ang ating bayan, ang ating Upper Antipolo, ang ating Pastor Ben, Pastor Mr. Lucena, Bensa Bayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Solakin, Sariling Busari, Sariling Lote, at Transportation Vehicle ay nalangin din natin sa ating Diyos. Hallelujah! Mga healing request, prayer request, nalangin din natin. Sister April Garcia, Brother Nonong Nataro, Bonifacio San Pedro, Chavez San Pedro, Dita Lourdes Zacadulo, Pastor Tommy, mga ating kapatid na meron ngayong diarrhea at fever, Sister Ashley Alvarez, at kompletong pagalingan din sa ating kapatid, Sister Alicia, sa mga bata. Sa mga ating mga mahal sa buhay, patuloy pa rin natin silang dalangin, ang hindi pala kilala, hindi pala nililigtas, ay patuloy din natin silang ang salita ng Panginoon. Hallelujah! Sa ating mga activities, meron po tayong Jubilee Service July 26, next week na. Sabi ko natin mga activities, Bible studies, chain prayers, and preaching, survey, at ang ating first and last year naman, prayer and fasting. Inahan ko kayo, invite ko kayo ay bibahagi sa mga panalangin. Hallelujah! Sa mga kalitan o balita, ang ating pastor, ang magkukulat. Praise God. Ako din dumako sa panalangin yung sapat, asmin natin ang ating Panginoon. Pagkakas na Diyos, Lord, sa mga or Alpha and Omega. Praise the Lord. Hallelujah! Glory, glory to Jesus. You are omnipotent, blessed in your nations. God, all-knowing, God, all-powerful, almighty God. Praise the Lord. Glory, glory, you are holy. Salamat, Panginoon. Thank you, God. Praise God. Ang pangalan, makapangilan sa lahat ng Diyos, Panginoon, ay lumalapit sa kanila tulungan. Nalangin ng Panginoon ng mga healing requests, mga prayer requests, Panginoon, kanagpuin mo, Diyos, ang ng pangailangan, God. Bigay kalakasan, complete healing in Jesus' name, O Lord God. At dinadala lang namin mga leaders at nilalapit, Panginoon, kalakasan, kalusugan, kasiglan, Panginoon, sa mamo sila, Panginoon, God. Ang kanilang mga nasasakupan ng mga churches, O God, ay pagpalain, yayayin, O God. Nalangin na, Panginoon, O God, ang bayan nito, O Diyos, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, magligtas ka, O God, ng mga magulang, O God, sa pamilya, O God, mga disciples, Panginoon, na ililigtas, O God, at dinadalangin na, Panginoon, ang pastor ay Panginoon ay pahiram, O Lord, ng banal na langis, kalakasan at karunungan na magdadala ng iyong salita, O Diyos, ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat, O God, kung isang talangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo magpanggabas sa isa't isa. Uwitan natin ng Diyos. Hallelujah. Be delivered. Praise the Lord.
umaga sa bawat isa sa inyo. So, natin pong hindi ko pong nakaraang October, October po yung ating anniversary dito kasi yun po yung unang yun po yung mga buwan na kami nagpasimula sa lugar na ito. At sa ngayon ay makakapin na tayo sa ano na, siyang na taon na, diba? Sa siyang na taon na. So, ngayon po ay July, dalawang buwan na lang August at September ay anniversary natin. Nung nakaraang October, hindi tayo muna nag-celebrate ng anniversary. Pero ngayon ay mag-ilalas po natin kung mag-celebrate tayo ang anniversary natin. Yun po ay 2021, naglalaro laki yun. 20 kasi tinataon natin ng linggo. Yun po yung talagang tunay na date na simula kami dito. Yun si Rita na lang ang natitira doon sa mga pinakaganda. Pero umaasa ako na yung nakakaalam baka sa susunod sa darating na October ay may balik ang ating Panginoon dahil siya nakakaalam ng lahat ng bagay. So, celebrate sana natin ang 21, kaya lang uuwi kasi si Casey sa October 1. Ikiusap siya na kung maaari makasama siya doon sa selebrasyon. Ngayon na ako, sabi ko, Casey, para ikaw yung magbigay ng lapit doon sa panauwi. Sabi na, hindi na niya ako uuwi. Sabi niya, uuwi daw siya. 15 days siya dito nagkakasyon. Kung susundin natin yung natural na talagang araw, hindi nga naman siya aabot. Kaya, sinepto na, kung nausap ko isa sa mga naging pastor namin sa probinsya, Pastor Roberto Gonzales, ang buong pangalan. Pastor Robert ang pastor ngayon ng Candelaria, Quezon. So, nausap ko siya, napagkasunduan namin na pumayag naman siya, napagkasunduan namin unang linggo ng October. Kaya yung pray sa unang linggo ay October 4 hanggang 5. At yung 6 naman, October 6 ay pastor's meeting nila sa Lucena. Sabi niya, pagkatapos ng gawain ng linggo ng gabi ay uuwi na rin sila para dalawa na sila ng pastor's meeting nila sa Lucena. Okay, so yun po yung ating kaya ito sa mga gustong pwede kong isama yun doon. Pwede kong isama yung pwede nga siguro alam na lang natin, hindi lang natin pwede kasama sa gawain. Pwede ng para isang bata lang. Para isang lang, pwede na lang kasi pasok ko, may lisensya yan, pwede naman kasal. Yan ang nagkasal kina Casey, kina Michael. Pwede sa umaga, tapos ay dito lang, kasi hindi pwedeng kasama naman na ng palataya kasi hindi naman, hindi wala naman sa tamang kasi nauna na yung pagsasama yung buwan. Yan ang ibig sabihin. Kaya hindi pwede i-involve sa totoo lang, dapat kasi sa office. Binibigyan sa atin ng sa office lang. Wala naman ang office. Kaya sabi ko, wala akong office, wala akong pwede na ako sa church, huwag mo nalalagyan ng service, huwag mo nalalagyan ng
So kaya doon sa may gusto ay bigyan niya ng para kuwan. So yun lang ang ating ilang kung may aayos nyo pa agad, kung may aayos nyo, may set up nyo yung kuwan, at may pasulobit yung kuwan. Kung may set up nyo yung lisensya, at yung hanggang sa loob. Kung tutusin, kung bibigyan nyo ng atensyon, kaya. Kaya kung bibigyan natin ng atensyon. Kaya yun. So, yun lang, pinakampabot na lang ng church na ito sa inyo. So, wala akong nalimutan. Tatapos tayo ngayon sa isa pa sa gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo ng pananalabi para sa gawain ng Panginoon. Mangusap na ako dito ng kaunting minuto. Kung tayo ay sasangguni sa Bible, bawat pagtitipon, bawat pagsasama-sama ng mga mananampalataya ng mga tao ng Diyos sa ating Panginoon, hindi natin mapapawalang bisaya at tuwing may pagtitipon, mayroong gathering ang mga anak ng Panginoon o mga tao ng Diyos na iyong na paghahandog. Nakita natin yan sa lumang tipan, nakita natin yan sa buhay ni Haring David, nakita natin yan sa kanyang anak, si Haring Solomon. Ang ginawa ni Haring Solomon ay walang makapapantay dahil libong baka at tuba ang kanyang inihandog kapag sila nagtitipon, naghahandog sila sa ating Panginoong Diyos. Sa Book of Acts, makikita natin, ang sabi doon, sila'y araw-araw ay nasa pagtitipon at kasama doon, hindi iniwalay, kundi pang binanggit ng Panginoon, ni Dr. Lucas, araw-araw sila'y nagkakatipon at ang lahat ng kanilang pag-aari ay inihahandog o ibinibigay nila sa Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol. Hanggang sa Acts chapter 4, sa last verse, ay pinamusap doon din yung mga bagay na yun at sila'y laging nananalangin at kasunod doon ay binanggit din ni Dr. Lucas yung salita na wala ni isa man sa kanila ang naghirap o nag-ikao sapagkat yung nasabi noon, pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian. Amen. At hindi na ibigay para sa mga kailangan ng gawain ng Panginoon. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Hindi ko malimutan ang binanggit lagi ng binanggit, ilang beses na banggit ni Pastor Ruye. Sabi niya, ang revival ay mayroong halaga. May kalakip na halaga yan. At sinabi niya, panalay mga pastor, na nananalangin, Lord, bigyan mo po ako ng 200 katao na susuporta o maglilingkod sa iyo. Sabi ni Pastor Boy, pag binigyan ka ng Panginoon ng 200 o 300, ay ang kapasigan naman ng iyong building ay hanggang 30 lamang sa mulilan ng ilang tao. Sabi ko, kaya sabi niya, kaya ang revival ay may katumbas na halaga. Saan man na may ilalagay ang tao? Siya pa dito, siksikin mo rito ang isang 200, napakainit doon. Kaya ibig sabihin mo, kailangan maubig ka naka-aircon mo yun. Kaya totoo talaga na kapag lumalago ang gawain ng Diyos, pag mayroong pagpukaw, mayroong revival, mayroong miracle na ginagawa ang Panginoon, mayroong involved na money, na pera. At yun ay dapat maunawaan kasama yun. Kaya yun ang dahilan mo bakit tayo ay lumilikot ng pananalapi dahil ako'y naniniwala ang patutunguhan natin ay pagsulong, hindi pagturo. Sapagkat ito'y gawain ng ating Panginoon. Tamang nabanggit din nila sa aming meeting, ang pinaka-ideal daw, sabi ni Pastor Wema, nabubuhay pa siya,
isang church ay yung bilang na hanggang 70. Hanggang 70 katao, hindi daw pinaka-ideal. Kasi kaya nasabi ko, kasi pag lumampas na hintatandaan, apat-arangan, mahirap mo nang i-manage. Nahirap mo nang pakitulungan. Hindi mo na makikisamahan mo. Karamihan doon, hindi mo na kilala. At totoo yun. Sabi niya, mababaliwala lang. Ang kakayanan ng pastor sa akin na sa totoo lang, ideal ay hanggang 70. Yung sumasang-ayon doon, totoo yun. Ayaw nga ni Pastor Buhit, yung 80 nga lang, yung 20 nga lang, hindi mo na alam yung pangalan ng sister eh. Hindi mo na malas makilala eh. Ayaw pa kayang bumilang ka ng kaya yung mga mega church, sabi nila, bumibilang sila, pinakamababa nila pagtutipon, 1,500. Wala nang pakialaman. Kaya wala nang power yun, hindi na nababago yun, hindi mo na kayang akayin yun sa yung iba doon, nandigawan na lamang, nagiging data, kapunan. Ha? Hindi na dahil tayo sa ganun, malaking simbahan. Kaya ito pang hindi rin kaya talaga. Wala nang wag. Dahil ang papasidad nga ng isang tao sa atin ay bilang natin hanggang 70. Talagang dapat nalapat ng ko doon. Pero meron sa atin ang maaawat ng tatandaan. Wala sa pangsalulo, maaawat ng tatandaan yun. Ang kanilang attendance doon. Depende na yun sa nagkakaroon ng assistant pastor, nagkakaroon ng counsel, kasama nila. So, yun lang. Lang natin dapat nais mo nasabi sa inyo. So, hindi tayo magkananalapit para sa gawain ng aming Panginoong Diyos. Praise God. Yung kumpang po natin dyan, malagay ko nasa 40 lang yan. At tayo ay bumili na ng tayo ng 2 pupa, ibig sabihin na doon na tayo sa nasabi niya, pinaka-minimum. Praise God. Okay, tayo po ay hindi ko ng panalapin. Tinatawag ko si si Rodan. Hindi ka rito kapatid. Sa totoo, kami ng tingin, isa lang malimdan dito eh. Sa totoo lang eh. Sa totoo lang ito talaga dapat dapat pag-iko kasi ako na kasi dapat nag-handle niya. Yung nabigay. Yung nandito nun. Sa lahat ng kabataan siya kasi nakakasan na yung nandito na trabaho na maganda ng lahat. Dahil yung panahon kakanta palalo yan. Okay, tayo manalangin sa Panginoon. Tayo mag-aasawa yan. Lord, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, pagpalain mo ang iyong mga anak. I-bless mo po, Panginoon, ang kanilang buhay, ang bawat gawa ng kanilang mga kamay ay pagpalain mo dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Marcos chapter 5, papalikan po natin. Alam na nyo na ito dahil maraming beses na ako na nakapangarap dito sa kasaysayan ng babaeng ito. Tinutukoy ko ay babaeng dinugog na 12 taon. Marcos chapter 5, verse 25 to 34. Ganito nagkakasabi na salita ng Panginoon. Marcos chapter 5 verse 25 to 34.
At isang babae na may 12 taon nang inaagasan at siya napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamo at nagutol na niya lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus parang lumulubha siya. Na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hindi po ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. At pagkapin ang patang kanyang agas, naramdaman niya sa kanyang katawan na magaling na siya sa salit niya. At si Jesus, sapagkat talastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa, sa kanya'y pagdatay umihit sa karamihan at nagsabi, sino ang umipo ng aking nakamit? At sinabi sa kanya ng mga alagad, nakikita mo sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo sino ang umipo sa akin. At lumikap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae ay natatakot, nangangatal, palibasan na nalaman na sa kanya'y nangyari. Lumapit at nagpatirapak sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, lumawang kang payapa at lumaling ka sa salot mo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Ay manandali ang manalangin, kapila, kapat na Diyos, pagpalain mo ang iyong salita. I-bless mo po kami ito. Umaga nito, God. Maraming pong salamat sa inyong kabutihan o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Nais ko po mga mangusap sa maksang how to solve the problem. Ano mo kasi ng iyong mga problema? Sino po rin po ang walang problema? Ha? Dahil kung wala tayong problema, pwede na natin isara. Wala namang problema. Lahat tayo walang problema eh. Diba? Kaya po mayroong gawain ng ating Panginoon dahil ang lahat ng tao po ay puno ng problema. Kaya ang tanong dito, paano mo lutasin iyong problema? At ito po dapat natin maunawaan dahil ang babae ito, kung bibigyan natin ng pansin, 12 taon na hindi normal ang takbo ng buhay niya. Problema yun. Kapag hindi normal ang takbo ng buhay mo, sa loob ng 12 taon, mahirap yun, mabigat yun. Kaya bigyan natin ng pansin kung paano siya, kung paano niya nagawa ng solusyon, kung paano niya natapos yung kanyang problema sa kanyang buhay. Una, nais ko na bigyan ng pansin yung sabi ng problema. Cause of problem. Masyado tayong mapaniwalain sa sinasabi ng tao. Ito yung muna kong nakita. At sa totoo lang, mas may tiwala tayo sa sinasabi ng tao kaysa sinasabi ng Diyos. At kung bibigyan natin ng pansin, yun ang nakikita mo ito. Na unang naging dahilan ng problema niya. Hindi siya. Kung bibigyan mo ng pansin, ano sabi ito? Marami ng mga manggagamo ang kanyang nilapitan. Ngunit bagkus na siya ay, sa halip na siya ay tumaling, lalong lumalala. Pero ano sabi ito? Patuloy siya sa kanyang ginagawa. Mas pinaniniwalaan kasi ng tao ang sinasabi ng kapwa niya. Sa halimbawa nito, pag sinabi ng doktor, itigil natin ang paninigarilyo dahil apektado na ng gusto ang ating kalusugan. Kung hindi ka titigil, mamamatay ka. Kaya ang tao tumitigil. Napipili ka siyang iwanan. Pero sa totoo pala, sa simula pa naman, sinasabi na ng Diyos na hindi yan maganda sa katawan ng tao. Diba? Pero ang tao, gumagawa pa rin ang paraan. Kaya nauso yung faith. Kaya, sabihin na, yun pa rin yun eh. Basahin natin yung sabi dito sa verse 26, at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagago
At nagugulan niya lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti kundi pagpustang lumuluba siya. Hindi mangyayari yung sinabing ito na siya napahirapan na ng maraming maggagamot kung wala siyang tiwala sa sabi ng tao. Nandun ba ito? Ay doon, mas magaling doon. Ay, yung aking anak, dinala ko doon. Isang tinginan lang eh. Ayos na. Diba? Wala tayong makikita na sa haba ng paghihirap niya, 12 years, wala tayong nakikita na isinagok niya ang Diyos o sinubukan niya ang Diyos. Kaya tumagal ng 12 taon. Ano pa niyo ba yung sabihin? Yan ay patunay na mas pinaniniwalaan ng tao ang sabi-sabi. Kaya nga meron akong narinig na pastor, dinala sa albularyo. Pinutin mo yun. Pastor, dinala sa albularyo. Hindi ko rin taga-Father's house. Kahit gaano kalayo ang tao, dadalhin. Merong dinadala sa bundok Banahaw. Kasi nakakaano no, dahil gumagaling daw doon ang dinadala may sakit. Dinadala sa Dolores, Quezon. Dati may nag-recruit dito na dinadala sa Dolores, Quezon at doon daw ay gumagaling daw ang ano. Nakikita mo daw yung kaluluwa doon ng iyong anak, iyong mga namatay na mahal sa buhay. Meron daw doon kuweba, kapag marunong ka daw makasalanan, pag pumasok ka, hindi ka na makakalabas. Pasok bakit alam mo yan? Yung kapatid ko panganay yung conversion. Patulog. Yun ang isa sa kanyang advisor dyan eh. Yun na sinasabi niya sa akin, kinukumbinsin niya ako. Lalo daw yung mga bakas ng Panginoon. At doon daw talaga totoong ipinako si Jesus. Pilipin mo? Sa Israel siya, ayon sa history, nasa Israel. Siya isinilang, pero ayon sa sabi-sabi ng tao, sa Dolores, Quezon, siya ipinako. Pilipin mo yun? Maraming tao naniniwala, lalo na kapag mahal na araw, puno yung bundok na yun. Sino nakakaalam doon? Umipila sila doon. Kaya ang tao, madali siya mag-respond sa sinasabi ng tao, pero pagdating sa Diyos, napakahirap. Pangalawa, na nais ko pabigyan doon ng pansin, ang agwat ng tao sa Diyos ang nagiging sandi ng mga mabibigat na problema. At ito ang isang bagay na mahirap paniwalaan ng isang tao. Na ang karamihang problema ng tao ang pinagmumula ay ang distansya niya sa Diyos. O, sino naniniwala doon? Isa lang, naniniwala. Isa lang yung nalamin ko nag-amen eh. Sabihin ka, uy, naging dalawa. Diba? Na ang taong lakat o ang distansya sa Diyos ay pinagmumula ng maraming gusot sa buhay. Yung isang malaking katotohanan, pero hindi yan pinaniniwalaan basta-basta ng tao. Ito ang patunay. Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8. Aklat ng Jeremiah 17 verse 7 to 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tubig o sa tabi ng tubig. Ang tinutukoy dyan na sa tabi ng tubig, figure of speech yan eh. Ang tinutukoy dyan na sa tabi ng tubig ay walang iba kundi ang Panginoon. Parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nagpuugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mapabalisa sa taon ng pagtatuyo o maglilikat man ng pagtubungan.
Sinadya ng propeta na Jeremias sa parabola na walang puno na natutuyo na nakakabit sa tabi ng ilog. Ano sa ibig na sabihin ko? Ibig na sabihin ko, kapag ikaw ay may malapit na relasyon sa Diyos, hindi ka matutuyo. John chapter 15 verse 4 to 5. John 15, 4, 5. Kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siya magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Napakalinaw. Sa nakakita ng sanga na nagkaroon ng gap ng ilang millimeter ay nagbunga. Napakalinaw yan. Yan ang sani. Ang pagkatuyo ng buhay ng tao. Distansya. Sinabi na ng Panginoon, wala kayong magagawa, wala po akong nakitang kahoy o sanga na namanatili niyang sariwa na mayroon siyang gap na isang ruler mula doon sa puno. Hindi naman ibig sabihin na ang taong napakalapit sa Diyos ay wala ng problema. No, hindi po natin sila sabing gano'n. Sinabi ng aklat ng Awit chapter 34 verse 19, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Awit 34:19, yan ang sabi ng Panginoon. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. May mga masakit na pangyayari sa buhay ng tao na kumikilala sa Panginoon, na kung titingnan mo parang hindi maganda. Subalit sa kabila ng mga bagay na hindi nakikita ng mga hindi mananampalataya, sa kabila ng pangit ay mayroong magandang nagaganap sa buhay nila na lapat sa Panginoon. Ang tawag doon ay paradox o kabaligtaran. Sa mababaw na salita ay kabaligtaran. Sa halimbawa, ang kamatayan ni Jesus sa krus para kay Satanas ay kabiguan kay Jesus. Pero sa mata ng Diyos ay tagumpay dahil ito ay nagbunga ng katubusan ng sangkatauhan. Sa mata nila Apostol Pedro, ang kamatayan ni Jesus sa ibabaw ng krus ay isang kahiyahiya. Hinubaran siya. Pinagpapalo, tinagduduran. Kaya sinabi niya, hindi niya nakikilala sa Jesus. Hindi ko kilala yan. Kasi kinahiya niya talaga ng panahon na yun. Dahil hindi niya naunawaan. Pero yung kabiguan na yun, nakikita niya sa panahon ni Jesus, hindi niya nakikita yung ipagtatagumpay. Dahil doon, nagkaroon ng katubusan ang kasalanan niya. Sa mga halimbawa, ang buhay na magnanakaw sa ibabaw ng krus. Sino nakakilala yun? Yung magnanakaw na kasabay na ipinako ni Jesus sa ibabaw ng krus. Sa kanila ng hatol ng kamatayan sa kanya, doon naman siya nakakilala sa Panginoon. Di ba? Kung kailan siya hinatulan at pinahirapan, doon naman siya naging maganda ang katayuan. Hinatulan ng kamatayan ng katawang lupa, subalit hinatulan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sa kabila ng sakit at hirap na natamo ng katawan, bunga ng hatol ng tao, ang kanya namang puso na may umaawit sa kagalakan, bunga ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Yun ang ibig sabihin ng paradox. Kabaligtaran. Umiiyak ang mata dahil sa hirap na nararanasan ng katawan, subalit tumatawa ang puso dahil sa pangako ng Panginoon. Ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Hindi mo nararanasan ng mga tao napakalayo ng agwat sa Diyos.
natin maunawaan. Tulad ng ating karanasan ng ating kapatid, Pastor Richard Isa, nakabahan ko lang dito nung nakaraan dito. Sinabi ng doktor sa kanya, dahil kung waited niya dito, kaya na hindi na magkakagal. Hindi na pinadala ng operahan. Sinabi ng doktor, meron pumema ako na dahil bitik-bitik kung yan ay mabubuhay. Tapos magkakalang ng puro ito. Anong tingin mo ng ibang tao? Lingkod ka ng Panginoon, pero gano'n ang nangyayari sa kanyang asawa. Ngayon na, patay na, pati sa bukas. Papunta na sa Buanga. Dahil gumalaw ang asawa niya doon, kung niya inabot ng panganaya. Ang nili-expect nila, aabot ka ng ilang buwan o sa taon. Days lang. Nakita nila, masakit yun. Umiiyak ang kalooban nila ng kanyang buong pamilya. Pero si Cherry Lisay ay tumatawa at galak na galak sapagkat siya nasa piling na ng Panginoon. Nakikita niyo ba yung kabalitulaan mo? Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakapusin, sa mga panghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Diba? Ang sabi ng Passion Bible sa American English, so I'm not defeated by my weakness, but delighted for when I feel my weakness and endure mistreatment when I am surrounded with troubles on every side and face persecution because of my love for Christ. I am made yet stronger, for my weakness become a portal to God's power. Kung kailan ako'y mahina, doon akong malakas. Yun ang kaibahan natin, na tayo ay malapit sa ating Panginoon, mayroong closeness sa ating Panginoon, at hindi ang nararanasan ng mga taong napakalayo ng kapwa. Hindi nila naiintindihan. So, pangalawa na nasa doon bigyan ng pansin, solution to our problem. Ang sabi ng Mark chapter 5 verse 27, na makarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipok ang kanyang damit. Kung ating bibigyan ng pansin, isang bagay lang ang pwede maka-apekto sa ating buhay. At ito ay ang pakikinig. Yan, napakagandang solusyon sa problema ng tao ang makinig ng salita ng Diyos. Hindi ang lumayo. Kung yan po, huwag natin nalilimutan. Kaya ulitin ko, kung ating bibigyan ng pansin, isang bagay lang ang pwedeng maka-apekto sa ating buhay at ito ay ang pakikinig. At tatlo lamang ang posibleng pakinggan ng tao. Una, ang karamihan tinig ng mga tao. Yun ang totoo nun. Kung ano sinasabi ng tao, yun ang pinaniniwalaan. Pangalawa, ang tinig ng laman mo. Itong laman natin, may boses yan. Alam mo lang wala. Nagsasalita yan. Tapos mo lang kumain, nagsasalita yan. Masarap ng may tinauso. Ito nang nakakita ng mga sa malayo. Pag-itilip. Ba't mo nakakawayo? O para patunayan mo pa na ang laman ay nagsasalita. Alas 10 ng gabi, anong balisa na? Ang naman ng Diyos ito sa kanto. Pagdating mo sa kanto sa uuwi ka na, bigla nagsalita yung laman mo. Doon, sabi lang ba? Di ba minuto? Gabi. Ay, doon. Punta ka doon. Pagdating mo doon, nagsarado ito. Pero papaling ka na, bigla nagsalita ulit yung laman mo.
Hindi mo ba na may bukas na 7-Eleven to, sabi na, nahiyan ka na rin lang, ito tuloy ka na doon. Naman yung nagsasalita. Pangatlo, ang piling ng Panginoon. Para bigyan ko sa inyo ng linaw ito, mapapansin mo kung sino ang pinakikinggan ng tao, magiging ganun siya. Yan ang Pilipinas ay nahahati sa tatlo sa ngayon. Pilipinas. Kung ang pinakikinggan ng tao ay makileni, magiging makileni siya. Yan, nakita nyo ngayon ang resulta ng inyong pagbuto. Yun ang mga makileni. Ang tenga mo ay dapat kay Leni. Mga taong makaleni ang lagi nung pinakikinggan. Kung ang pinakikinggan mo ay makiduterte, magiging makiduterte ka. O, kita mo? Ang kaya lang, wala naman nagawa si Duterte. Ang kaya lang nila ipapatay yung mga ay tingnan mo, sa mga nakaupo ngayon, yung nakaupo natin ngayon, sino ang kanyang mga tinitira? Si Atong Ang. Alam niyo ba si Atong Ang? Malaking isda yan. Diba? At kung pakikinggan mo na may makamarcos, tingnan mo magiging makikinig, magiging ka makimarcos. Kung ang lahat ng pakikinggan ng tao ay may resulta, dapat po natin maunawaan, umili ka, sino ang pipiliin mo. Kung ano pinakikinggan mo, lalakad ka doon, sasama ka doon. Yan yung sinabi ng verse 27, na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit sa karamihan. So, naging Catholic siya. Diba? Hindi sinabi na pagkarinig niya, dumistansya siya. Hindi. Ang sabi dito, pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit sa karamihan sa likuran niya at hindi po ang kanyang damit. Kaya malaking bagay ang pakikinig sa lulutas ng problema ng isang tao. Bigyan din natin ng pansin, ang pinakamahalaga doon sa babae ay ang mahipo ang laylayan ng damit ng Panginoon. Verse 28, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo, kung man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. At alam natin, ito ang nagpabago ng buhay ng babae. Ano kung nakikita natin ito? Nais kong galing kayo doon sa salita sinabi ng babae. Kung mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ang hindi po niya, hindi ang Panginoon mismo, kundi yung bagay na may kinalaman sa Panginoon. Bagay lamang na may kinalaman sa Panginoon. Anong ipinapakita dito? Kung posibleng dumaloy ang anumang mabuti mula sa katakuhan ng Panginoon na hindi mo nakahawakan ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Kaya napaka-imposible na magpalagi ng isang tao na mayroong distansya. Kasi kailangan ng daluyan, hindi dadaloy kung anumang mayroon sa ating Panginoon patungo sa iyo na mayroong kang gap. Yun ang dapat natin maunawaan, kaya hindi totoo yun. Napagpapalain. Kaya mayroong pang tao nagsasabi, punta kayo sa church, pakisama mo na lang ako sa prayer ha. Sabihin mo kay pastor. Hindi epektibo yun. Walang ganun, pakisama na lang. Yung distansya, napakahalaga na, kailangan ng daluyan. Tignan ninyo ito, Exodus chapter 29 verse 37. Exodus chapter 29 verse 37. Itong araw na iyong tutubusin sa sala ang dambana ito, tinutukoy ka. At iyong pakabanalin, at ang dambana ay magiging kabanal-banala, anumang masabi sa dambana ay magiging banal. Yun yung larawan na ginawa ng babae. Kaya, hindi po niya. Kaya kung anong meron sa Panginoon, dumadalo yun. Kaya paano mo makukuha ang blessing ng Lord? Ang mayroong
mga mabuting bagay na nasa Panginoon papunta sa iyo. Ang pag-ibig ko tuturin. Kaya anumang bagay na ninanasan ng puso mo, ay yun ang isang bagay na dapat natin maunawaan. Anumang bagay na ninanasan ng puso, ay hinihipo niya ng kamay. Tama ba? Kaya ginawa ng babae yun. Anumang bagay na ninanasan ng puso mo, hinihipo ng iyong kamay. Kaya pag nakita ko, okay, nakita ka ng ganda ng pisngi mo ni Eli, di ba? Di ba, hinihipo mo? Kaya iba nakaka-apekto yun. Yung church, mapapasa dito sa bata. Kaya, pero kasi nga, natutuwa sa yun ang laman ng puso mo, natutuwa ka doon sa bata, kaya hinihipo mo. Tama ba? Yun ang lalawan dito. Kaya ng isang araw, napunta ako, matagal na yung panahon, napunta ko sa isang mall, natuwa ako doon sa isang, bulaklak. Nilapitan ko. Hinihipo ko. Ay, plastic. Ano ang ibig ko sabihin? Kung anumang bagay na ninanasa ng puso mo, hindi maaaring hindi hihipuin ang kamay mo. Kaya ito'y namumusak sa paglalakip ng puso sa mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Kaya pag ang puso mo ay napakalayo ng distansya, paano dadaloy ang anumang bagay na mabuti mula sa Panginoon? Kaya yun ang solusyon ng babae. Mahipo ko lamang kasi yun ang laman ng puso niya. Para sa puso mo, ano ang solusyon sa problema mo? Kayong makakasagot ng hindi. Nagkasakit yung anak ni si Edo. Sa totoo lang, sabi ko nga sa kay Juan, nervous din ako. Ano yung pinag-play ko, di pinagbasan nila. Sabi ko, Lord, pakinggan mo ako sa pagkakataon ko. Kasi halos lahat kasi ng pinag-play ko, naliti ko. Hindi pa lang isip ko. Sabi ko, pero maganda yung sinabi, nalito niya ang Panginoon. Yung sinabi niya, hindi na-announce din, Lord, tulungan mo ang anak ko, okay na sa akin, tatanggap mo ito. So, tumigil. Tumalig yung bata. Yun lang naman yun eh. Parang tinanong ka lang ng Lord eh. Inihandog mo sa akin. Pero ikaw pagkahandog yung pagkahandog. 2 araw lang yata, dilag na. Ay kaya ako yung nervous ko. Kasi yung pinag-pray na talaga ako nito, pagkatapos ko yung pag-pray, 2 linggo patay. Yung bata, ingaray ko. Ang nanay ay nating katulong niya ng pastor nito sa bata. Tata dyan sa... Pero hindi naman yung prayer talaga ang dahilan. Sinabi ng doktor, hindi na lang sinabi mismo ng doktor, meron ba nangindigal niyo sa iyo? Sinabi nila, itulong ko yung tatay ko po at yung nag-aalaga ito. O yan yung tatay mo. Issue po natin yung mga ulo. O yun ang dahilan. Yun ang nakita ko sa katawan ng bata. Kasi nakakatulong yung katulong natin at kasampayan natin pastor dito sa akin. Kaya kung ano yung nasa puso mo, ulitin ko, kung ano yung laman ng puso mo, hinihigo mo. Pinakikialaman mo yan. Isipin. Ilalapat mo yung kamay mo. Yun yung ibig sabihin mo sa ginawa ng babae. Kaya ang puso ng tao, dapat walang distansya sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Sa ating pag-ulit-pangulit location, yung nais kong video. Ang location ay napakahalaga, lalo na at pinag-uusapan ng kagalingan ng isang tao. Kaya nga nabanggit ko kanina, kahit gaano malayo ang isang lugar, pupuntahan at pupuntahan niya ng tao. Kapag alam niyang naroon yung makapagpapagaling. Hindi po pwedeng
Sabi mo nga yung pangalan ko, doon sa Taga-Dolores, meron daw yung tingkong na nagpapagaling. Hindi pwede yung gano'n. Location, napakahalaga ng gusto rin pag-usapan. Ang pananampalataya ay hindi nabanggit sa ating teksto. Walang sinabi dito na nabanggit na pananampalataya. Pero ang resulta ng pananampalataya, makikita natin sa ating teksto. Ang pananampalataya po ang naglalapit sa atin sa Panginoon. Tama po ba? Kaya hindi pera. Kasi minsan sa relasyon ng mga pamilya, masakit ng isipin. Minsan may mga kamag-anak na lumalapit sa matatanda. Dahil lang sa pera. May naamoy na pera na doon. Lumadalaw. Ako ano ibig ko sabihin? Pero sa Panginoon, hindi gano'n. Ang pananampalataya ang naglalapit sa atin sa Panginoon. Kaya ang taong sumasampalataya sa Panginoon, hindi dapat may distansya sa Panginoon. Kasabihin lang ako, hindi nakakalikot. Ihilan mo ako siya. Hindi nakakalikot. Ang pananampalataya po ang naglalapit sa atin sa Panginoon. Sa anong dahilan sa tingin nyo, bakit ang babae lumapit at pumilit naman lumapit sa Panginoon bagamat siya'y nangihina? 12 taong dinudugo, hirap na yun. Sabi nga ng Macho Henry, nabibilang na ang araw noon kasi wala nang dugo yun. 12 taon. Mas malakas yung paglabas ng dugo sa pagpuproduce ng dugo ng kanyang katawan. Pero ano ang nagtulak sa kanya para maging malapit sa Panginoon, para gawin, ilapit yung kanyang puso at naisa na ito para sa pamamagitan ng paghiko ng kanyang kamay. Ginagawa nga pala sa Katolik yan. Mga panyo. Hindi nila alam kung sino-sino na may sakit na tumipo ito. Di ba? Kasi yun ang puso nila eh. Kaya ang mga bagay na hindi mo pwedeng gawin nang wala kang tamang lokasyon, ang paghalaga yung lokasyon. May tamang lokasyon ang tao pang dumaloy ang anumang puring mayroon sa ating Panginoon. Mga bagay na hindi mo po pwedeng, ito yung bibigyan mo ng pansin sa ating pagtatapos, mga bagay na hindi mo po pwedeng magawa nang wala sa tamang lugar. Una, hindi ka po pwedeng mag-isip ng tama. Kailan nag-isip ng tama yung babae? Nang makakita niya at lumapit siya doon sa babae, sa Panginoon, saka siya nag-isip. Dahil nakita niya, napapalibutan ang Panginoong mahirap kapitan. Kaya siya nag-isip ng tama, mahipo mo lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y dadali. Ang buhay mo, ulitin mo nasa pag-iisip. Kung anong iniisip mo yun lang. Kaya paano ka mag-iisip ng tama kung ang lokasyon mo'y napakalayo? Pangalawa, hindi ka po pwede magsalita ng tama kung ang lokasyon mo'y napakalayo. Kaya siya nagsalita ng ganon, mahipo mo lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon na ako'y gagaling. Kaya nasabi niya yun dahil napakalapit ng lokasyon niya sa Panginoon. Abot kamay niya ang ating Panginoon. At huwag niyong kalilimutan, word has power. Amen. Kung malayo ang lokasyon mo sa Panginoon, napakalayo ng puso mo sa Panginoon, ang malalabas sa iyo ay puro masasamang salita. Hindi ka magsasalita ng tao. Ano ka naman, puro ka na lang ng talo. Kaya masasabi ko, dahil hindi ka dumagalo. Malayo ang puso mo sa Panginoon. Word has power. Ay hindi ka po pwedeng magsalita ng tama kung wala ka sa tamang lokasyon. Kaya kapag nakakarinig ka na may mga tao nagsasalita, una ng laban sa church, laban sa lingkod ng Panginoon, ibig sabihin, kaya nasasabi mo, malayo ang puso. Meron akong tubig sa asama ko lang dito. May pangyayari pala kay Pastor Uri.
Napindot yung number ni Pastor. Eh di, tumunog. Sinabi ni Pastor, yung dinig na kinig yung eh, ano si Pastor, yun na yun. Hindi namin dito. Wala, ano na ganyan. Hindi ba kinuha niya? Hindi nakakaw na ba? Hindi. Pwede Pastor. Totoo nangyari, yung kaya kinuha daw naman. Tinawagan niya. God, sister, wala ka dito ng Diyos. Nagkandun lang sinabi ng Pastor. Sabihin kasi sabi ng Pastor, nakikinig yan ng Diyos. Bakit nagkataon? Bakit ang ito? Maliit na bata. Ano si Jacob? Isa nakawag sa amin niya, napipindot. Ganun-ganun lang naman. Ay nangyari yun, dahil yung lokasyon. Hindi ka magsasalita ng ama kung ikaw ay malayo. Pangatlo, hindi mo po pwedeng ipuin ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Hindi mo talaga pwedeng ipuin ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Dahil tandaan mo na lokasyon mo eh. Pang-apat, hindi ka po pwedeng pag-interesan ng Panginoon kung wala ka sa tamang lokasyon. Kaya nasabi ng Panginoon, sino muli po sa akin? Kaya siya naging interesado doon sa babae dahil ang lapit ng lokasyon niya sa kanya. Nahinto yung kanyang dalit eh. Kaya huwag mong isipin, interesado sa iyo ang Diyos, hahanapin ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, ang layo ng agwat mo sa Panginoon, umaasa ka na ikaw ay nakikita ng Panginoon, umaasa ka na ang Diyos ay interesado sa iyo, ang layo ng puso mo. Hindi ka pwedeng pag-interesan ng Panginoon kung wala ka sa tamang lokasyon, kaya napakahalaga yung lokasyon. Pang-apat, hindi ka po pwedeng magpatotoo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon kung anong lokasyon mo ay napakalayo sa Panginoon. Ang babae nagawa niya magpatotoo, sinabi niya kung anong nangyari sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi mo masasabi yung napakalayo. Kaya hindi lang naunuhan ng mga tao sa labas, tinatawanan tayo, pagkali na nangangaral, hindi lang alam. Hindi magkagawa ng isang tao yung magpatuturo kung napakalayo ng lokasyon niya sa Panginoon. Kung napakalayo ng status niya ng ginagawa niya sa Panginoon. Pang-anim, hindi ka pwedeng basbasan ng Panginoon nang wala ka sa tamang lugar. Ano sabi ng Panginoon? Bumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Basbas yun. Basbas ng Panginoon yun. Bumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun ang inaasahan ng ibang tao. Pagpapalain sila ng kaya sa TV, sa mga cellphone, ito nakalagay na 3 o'clock habit prayer, di ba? Kung ano yung sinasabi ko, makapagdali ang dugo ng Panginoon. Ayun, gano'n na sinasabi ko sa ang layo! Ano mo mapaspasan ng tao na wala sa tamang lokasyon? Pang-pito, na dito ko magtatapos, hindi mo matutulungan ang hindi magandang pangyayari sa iyong buhay kung mayroon kang distansya sa Panginoon. Natapos niya, natulungan niya yung 12 years niyang paghihirap. Nakita niyo? Natulungan niya, tinulungan na niya, kaya naisulat ni Dr. Luke, ni Marcos, isang Marcos, 12 years. 12 years siyang pinahirapan. Nagkaroon ng tulong. Kasi nga, may kinalaman ng lokasyon niya. Ano man ang nangyayari sa pamilya mo, sa buhay mo, paano mo tutulungan ang kahirapan sa buhay mo? Paano mo tutulungan ang di magandang pangyayari sa buhay mo? Nakakailang taon ka na walang nangyayari sa pamilya mo.
kailan mo yan tutuldukan. Kung yayari yan, matutuldukan mo yan, na itinalaman yung lokasyon mo. Ilapit mo ang puso mo sa Panginoon. Kaya kung natin ang ating mga ulo na mo sa prosesan simple at kaya makamulo sa atin, how to solve the problem. Ang ulo na sila ang mga problema. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Habitan natin ang Panginoon, tayo lahat ay tumayo. Lahat naman tayo dito yung mga Kristiyano na. Tumagat tayo sa Panginoon. Praise the name of Jesus. Kung hindi siya lumapit, kung hindi sindipat ng babae na ilapit ang puso niya sa Panginoon, posible maging 13 years old, pwede maging 14, 15, 16, hanggang sa simamatay. Pero tinundo ka sa pamamagitan ng kanyang paglapit. Kaya yung lokasyon po, napakahalaga rin lang sa Panginoon. Praise the name of Jesus. Habitan natin ang Panginoon. Habang inihibig ang awitin ito, nagpapakasakali ako sa mga nasa online dahil sa aking narapan ngayon lahat ay nakaranas ng tanggapin ng Panginoon. Napakasakali ako na hindi mo ka natatanggap ang Panginoong Jesus. Napakinggan mo ang hiling nito, papangaral nito. Napaka-imposible sa isang taong napakalayo ng destinasyon. Napakalayo ng kinalalagyan ay magkaroon ng bahagi makaranas na sa ating Panginoon. Isang bagay lang ang paglalapit sa iyo, unang pananampalataya. Kaya napakahalaga ng usaping pananampalataya. At isang bagay ang kulang sa iyo, ang tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon na nagaligtas ng iyo. Kaya kung ikaw yan, nalilinig mo ang tinig na ito, mamungunahan kita ng isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo ang mga ito, ituloy mo yung sariling panalangin. Panalangin ka ng ganito, dakilang Diyos. Inaamin ko po na ako'y nagkasala at napakalayo ang puso ko sa iyo. Kaya sa oras nito, Panginoon, inaamin ko lahat ng ating pamalihan at mga pagkakasala. Kaya sa oras na ito, nagpasya ko na tanggapin ka bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Binubuksan ko ang ating puso, inaanyayahan kitang pumasok, mag-ari sa buhay. Isulat ko rin ang ating pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyo mo yung pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na wala. Maraming salamat sa iyong
kabutihan, sa iyong pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Papakuhin ko ang panawagan. Mag-usap ako sa bawat isa. Paano mo hinaharap ang mga problema at suliranin sa buhay? May mga tao pag may problema, lalong lumalaki. Lalong lumidistansya sa Panginoon. Ano ang matutulungan? Ang mga bagay hindi mabuting pangyayari sa buhay. Ikaw ang magpapasin mo. Ang hindi po ng babae, hindi ang katawan ng Panginoon. Pinapakita lang yun na imposible talaga na mahipo ang Panginoon dahil ang Panginoon ay akit. Ang hindi po niya yung mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Ito yung dapat natin mawawalan. At kung ano ang laman ng puso ng tao, kung ano dinanasan ang puso ng tao, hinihipo niya. Hinahawakan niya yun. Ibig sabihin, pinakikialaman niya yun. Yun ang ibig sabihin. Sa oras na ito, bukas ang data, hindi pa makipag-usap sa ating Panginoon. Ikaw nakakaalam kung gaano kalalo ang distansya mo sa Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng orasyon mo. Ikaw ang nakakaalam ng buong puso mo, ng buong mong pagkatao sa harapan ng ating Panginoon. Yes, amen. Yes, Lord. O God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord, O God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Lord, O God, manusak ka sa kanilang buhay. Lord, O God, in the name of Jesus. God, ipuin mo po sila, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila. Kung mga bagay na hindi kayang gawin, tulungan mo pa sa kanila. Lord, tulungan mo ang iyong anak sa mga pagpusya na pinag-release. Dahil inagay mo ang panamuhay ang pagkasabayan na anulang pagkakasal ng ilang Diyos na malayo ng Panginoon. Lord, bless mo po ang mga kayang gawin. Ikaw ang gumawa sa kanilang buhay ng ilang Diyos na malayo ng Panginoon. Lord, tulungan mo siya ng tumulungan ang isang kasiyahan. Mapalayo ng bagay sa ilang Diyos, Jesus. Lord, mag-usap ka sa iyong anak, yes, O God. I-bless mo ang Panginoon ng iyong anak, yes, O God. Lord, O God, i-bless mo ang iyong anak, dakilang Diyos. Mag-usap ka sa buhay. Lord, O God, ang mga bagay na hindi mo kaya mo rin ang mga gumawa. Pagpalayo mo ng ilang bahay sa iyong anak. Nausap ka sa Lord, O God, ikaw lang ang pwede mapagsabi ang kanilang buhay sa iyong harapan. Hindi ka magpapaya ng iyong Diyos sa pusap ng Diyos. Pagpapalo ang buhay nila, O God, yes, O God. In the name of Jesus, Hallelujah.
bagay na hindi mo kayang gawin, wala kong kayang ilapit, isaman sa kanila dakilan mo sa sarili kong tayo na God, ikaw ang maglapit ng bawat isa sa kanila dakilan Diyos sa iyong arawan. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya o God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen.